sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place as deputy secretary? Can we know why you resigned? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. Ma'am, we can sit down. If you need a sit down, let's sit down. I'm already seated. Di, sabi niya kasi, tinanong kung ano ba dahilan, bakit umalis siya sa kay Marcos, sabi niya, we need a sit down. Madam, we can sit down sa SMNI. Let's talk about this. Sige na, madam, one time lang naman. Sige na po. One time lang, Madam BP. Pagbigyan nyo na po kami banateros. Sige na. Hindi naman po kami hindi naman po kami mga walang yang media. Oo, hindi po kami ganun. We need a sit down for... Sinong may gusto na ma-interview ng banatero si BP Sara Duterte? I-hashtag nyo, BP, please. Ganun. Pangit naman yung hashtag. Ito na lang. VP, hashtag VP Banateros. Sige na, hashtag nyo kung gusto nyo. Worthy videos online. Malay nyo makarating kay Madam BP to. Itatag ko sa kanya to. Oo. Hindi, alam mo, mabait naman yan si BP Sara eh. Mabait yan. VP Banateros. Hashtag magkadikit. VP Banateros. Sana. I-hashtag nyo, ha? Pagka chinap-chap ko ito, tapos isi-send natin sa opisina ni BP Sara Duterte. Hindi, alam mo, maganda rin kasi para makausap ng ating mga kababayan. Kasi pagka nangyari yun, di ba, live, tapos kakausapin din ninyo, may mga maitatanong din kayo. Kasi talaga si Madam BP, very private ho yan eh. Hindi ho yan tipo ng, Dan, maraming salamat po hindi po yan tipo ng politiko na bumabanat. Hindi ho yung, iba ho ang personality niya compare sa kanyang tatay na si Pangulong Duterte. Pero gayon pa man, napakalalim na tao ho nito ni Madam BP na sana ay ma-interview natin one day. The reasons... siya eh, merong personal sa aming dalawa, ni President Marcos. Yan daw isa, may personal. Alam na natin yon, may personal. Nakikwento ko na kanina yon. Malamang sa malamang, yung kasunduan na yon ay tungkol sa wag gagalawin ng kanyang ama dahil hindi naman tama, dahil ito po ay naayon sa ating batas. Yung kanya namang personal, sa tingin ko kasi baka sabihin na iba, bakit naman ganun? May personal silang kasunduan. Una-una, naman po eh. Kung meron man hindi ko sinasabing ito yon Again, hindi ako nagmamagaling kay BP Sara. Hindi, pero ito yung basa ng tao. Na malamang, isa sa kasunduan na usapan nila ni PBBM, yung pong sundin lang natin yung batas na huwag papasukin ng ICC dahil yun ang batas eh. Because we are a sovereign state, since we are a sovereign state, hindi dapat hinahayaan ang ICC na pumasok sa ating bansa. Feeling ko dahil sa bulong, impluwensya ng iba na gustong pumapel, kaya ho siguro nagsasalita yung ibang mga sekretary na nananakot sa mga Duterte. That's possible na una. Pangalawang possibility, yung pong kanyang hiningi, di ba? I don't know kung ito, kasi may bali-balita tayo nun, di ba, na parang hiningi niya yung national defense or something. I don't know if yun. So, yun yung mga possibility lang. I'm just explaining to you and your bilang viewers, kayo po ang magsabi, conclude kung ano ang sa tingin niyo yung personal. Okay? Stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang... may usapan sila bago siya tumakbong Vice President. Yun. Sa trabaho. Maraming salamat sa mga nag-hashtag ng hashtag BP Banateros. Meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. Meron siya sa personal, meron daw siya sa work at saka para sa bayan. Mahaba siya na kwento and
we will need a sit down. Ma'am, let's sit down po. Sige na, ma'am. Politically motivated decision. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, Halo-halo. oo. Pero ma'am, may kinalaman ko si First Lady dito. No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sa kanya na po nang galing, baka sabihin nyo na naman, bakit di nyo tinitira si Madam Lisa? Iyan, Nabi, maraming salamat. Hindi, baka kasi sasabihin nyo naman, ba't hindi nyo tinitira si Madam Lisa? Bakit di nyo ano? Si BP Sara na po nagsabi, walang kinalaman si Liza Tanas, ha? Hindi, kasi alam mo yung iba, medyo OA na, porket pati ba naman yung mga walang kinalaman sa asawa ay idinadamay. Okay? Ito na, sinabi na mismo ni BP Sara, ha? Hindi po kami. Kung meron man bayaran, si BP Sara yun, hindi kami. De, joke lang, Madam BP, ha? Madam BP, joke lang, joke lang. Hindi kasi 'di ba, lagi sinasabi sa amin na bakit di niyo binabanatan si BP si Lita Marcos, Lisa Tanas, siguro ba yan kayo ni Lisa Tanas, mga iyaking palingkero at palingkera. O 'di ba? Ngayon na nga po mismo tinanong ng diretsuhan kay BP Sara Duterte. Wala naman pong kinalaman sa amin si Lisa Marcos. Okay? Ane, salamat po Pero ngunit datapat subalit. Yun yung matindi doon Yung pero datapat subalit. Ano yung pero datapat subalit? Malaman po yun. Ibig sabihin niya, una-una wala namang kinalaman si Lisa Marcos sa trabaho. So dapat wag siya mangialam. Dinagdagan ko na lang, okay? Dagdag na interpretasyon na lang yun. Ha? Pangalawa ang sinabi niya, wala naman siyang kinalaman sa amin dalawa. Kami na yun. Hindi ka kasali. You're not, you do not belong. Di ba? Yan yung mga tipo ng pitik na, di ba? Una-una, wala kang kinalaman sa trabaho, so hindi ka dapat mangialam. Pangalawa, kung meron man kaming personal, amin na yun. You're not there. Grabe ka naman. Sir Sanchez, maraming salamat. Mandagdag sa abogado. Thank you very much. From Boston, Massachusetts. Ayan, di ba? Ang ganda ng sinabi ni Madam BP doon. So, sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, Nagkabuhol-buhol na daw. Parang, Kaya ayaw magpa-interview sa inyo Yung mga bunganga ninyo Hindi. Kasi ay, nako. Wala. No comment. Muntikan ko nang banggitin yun, ha? Ano yung pinaka-priority project ng DepEd na wish list nyo na itutuloy ng Senate? Sa akin would be yung review at pag-implement ng bagong senior. Pwede tatlo? Dalawa. Ay, gano'n ka daw. Okay, sa akin. Sandali, sir. Sagutin ko muna siya. Sandali! Yung iba tanong nagsumasagot pa! Alam mo, kaya ayaw magpa-interview, madam. Hindi, alam mo, naiintindihan ko kung bakit ayaw. Ayaw minsan magpa-interview ni BP Sara kasi pwede siyang i-misquote. Minsan kasi, yung tanong, sasagutin niya. Tapos may magdadagdag ng tanong dito na supposedly hindi naman dapat ito yung sagot, yun yung i-connect. Mahirap talaga pag masyadong marami yung naggaganyan. Kaya nga, madam, sa amin ka na lang magpa-interview. Joke lang pa. Dinidiskarte lang naman ako, kayo naman. Malay mo magpa-interview talaga. Tuloy. Okay. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy. And I'm sure James Bond, banat ba, pro-isko ka pero si isko pro-trililing. Wala naman sinabing ganun. Wala naman, ang corny mo naman. James Bond, una-una, peke na nga yung picture mo. Pangalawa, nakita mo na ngampanya si isko kay Trililing? Kasama sa same partido. Marami namang ganun, magkakasama sa same partido pero hindi naman nila gusto yung kasamahan nila. Huwag kang mababaw na tao. Sa madaling salita, huwag kang tatanga-tanga. Ganun lang yun. Nakita mo ba, tinaas ni Isko kamay ni Trillanes?
Ala yun, di naman sila tatakbong nasyonal, pareho silang lokal. Labo mo naman. Di ba? Huwag ganun. Ito tuloy ni Secretary Sani Angara dahil alam ko na iintindihan niya ang importansya nito. Yung pag-review ng senior... Ay, grabe naman, Madam Abby Ana. Naku po, si Madam Abby Ana, hindi pa po lasing yan. Pag nalasing na yan, ang aga-aga pa. O, di ba? Kampay ne, Madam Abby Ana ne. Oh. Miss ko na yung mga ganyan ni Madam Abby Ana. Thank you very much po. Pandagdag po sa abogado yan. high school curriculum, yung grades 11 and 12 at pag-implement ng bagong curriculum to make sure na pag-graduate ng mga bata sa grade 12 ay pwede na silang dumiretso sa trabaho. At saka pangalawa is yung Department of Education. Tama to sinabi ni Ana Ruth. Minsan may tama din pala to sinasabi. Di naman partido iboboto nyo kung hindi yung kandidato. Bobo! Ganun nababasa ko yung emosyon ni Ana Ruth Diba? Ininterpret ko lang, di ba? Di naman partido iboboto nyo kung hindi yung kandidato. Bobo! Yan yung pagkasabi ni Ana Ruth. Tuloy. Digital education. Dahil kailangan talaga i-institutionalize yung blended learning program at distance learning natin. So yun yung dalawa. Any comment? Will be open po to serve for another cabinet post? Hindi na po. Bibigyan na po ng Pangulo, ma'am. Magsaserve na po ba for other cabinet post? Hindi na po. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Nako, sarado na. Hindi na siya tatanggap ng kahit anong posisyon sa gabinete ni Marcos. Close case na. Close case. Yan ang tinatawag na close case na. Kasi yung iba humihirit pa Diba? Wala na. Sabi nga the end is near. The final hour. Tama ba yung lyrics ko? Parang na J. Guevara na ako. The next performance will start momentarily.